Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Patuloy po ang ating paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. At pag-usapan po natin ngayong umaga ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 19. At mula patuloy ay hanggang 26. So, sa kabuuan ay ating pag-aaralan sa ngayon ang Juan Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 26. Babasahin po natin. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala kang asawa sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa Kanya ng babae, nalalaman ko na paririto. Basahin natin muli. Sinasabi sa Kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Sa makatuwid, mga minamahal, ay ating tatalakayin ang buong Ebanghelyong ito ng Juan Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 26. Mula sa versikulo 15 hanggang 19 ay dito natin nalalaman na ang babaeng Samaritana at si Jesucristo ay nag-uusap tungkol sa tubig na ibig hingiin ni Kristo sa babaeng Samaritana. Ngunit ang sabi ng Samaritana ay malalim ang tubig na sasalukan at kaunti lamang ang tubig ni halos matuyo na. At sabi naman ni Jesus, kung ako'y bigyan mo ng tubig at ako'y iyong makilala,
baka hingi ka pa sa akin ng tubig na kung inumin ay hindi na mauuhaw pa ang tao. So, dito ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa matindi na ibig malaman ng babae kay Kristo tungkol sa tubig na kung inumin ay hindi na mauuhaw pa. Kaya humingi siya kay Jesus ng tubig na ito. Versikulo 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Kaya ang sagot ni Jesus, sige, bibigyan kita, tawagin mo ang asawa mo. Ngunit sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng babae, wala akong asawa. Tama, sabi ni Jesus, dahil ang asawa mo na iyong kapiling ngayon ay hindi mo tunay na asawa. 5 na ang iyong asawa. At sabi ng babae, ay Ginoo, napaghalata kong ikaw ay isang propeta. So dito mga minamahal, ang kausap po rito ni Jesus ay babaeng Samaritana na galing din sa lahi ni Israel, sa lahi ni Jacob. At ang lahi ni Jacob, ang siyang tinutumbok ng pagmimisyon ni Jesus para sa panambalikin sila sa Panginoon. So, Judea, Israel, Samaria, Jerusalem. Dito nakapaligid ang mga Israelita na paghatiran ni Jesucristo ng pangaral ng Ebanghelyo ng pagliligtas. So dito mga minamahal, lumalabas dito na ang babaeng Samaritana ay makasalanan. Siya ay adulterer, ngunit hindi siya iniwasan ni Jesucristo. Bagkus ay ibig pa ni Jesus na bigyan siya ng inumin na kung ito'y inumin ay hindi na mauhaw ang tao. At ibig nga ng babaeng makasalanan na Samaritana na uminom sa tubig na ito. Ngunit ano ang tugon ni Jesus? Sige, tawagin mo ang asawa mo. At nagsinungaling ang babae, wala raw siyang asawa. Sabi ni Jesus, 5 nga ang iyong asawa, but wala kang asawa. Ibig sabihin ay makasalanan ang babae. At siya po ang simbolo ng makasalanang Israel, Judea at Samaria at Jerusalem. Ngunit bakit nakipag-usap si Jesus? Siya nakipag-usap dahil ang kanyang misyon ay siya ay pumaroon sa mga lahi ni Abraham, Isaac at Jacob upang sila'y panumbalikin sa Diyos dahil sila'y tumalikod sa tipan ng Panginoon. So, kaya ipinakita rito sa pambungad ng ating binasang Ebanghelyo ang pagkipag-usap ni Jesus sa makasalanang babaeng Samaritana. Ibig sabihin dito mga minamahal ay inialay ni Jesus, inimungkahi ni Jesus ang tubig na kung ito'y inumin ng tao ay wala ng pagkauhaw pa.
So mga minamahal, sa kanilang patuloy na pag-uusap, sa versikulo 20 hanggang 21, Kapitulo 4, ay sinabi ng babae. Pagkatapos niyang sabihin sa versikulo 9 na napaghalata kong ikaw ay isang propeta. At sabi muli ng babae, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Dito muli ay sinasabi ng babae dahil siya ay mula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob, ay ang sabi niya, bakit magkaiba ang pagsasamba ng taga-Samaria at mga Israelita? Dahil ang mga Israelita sa bundok ng Jerusalem, sila ay nananambahan. Ang babaeng Samaritana naman ay sa bundok ng Samaria, na kung saan naroon ang balon ni Jacob. Ngunit sinagot siya ni Jesus. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Mga minamahal, ang pag-uusap na ito ay balikan po natin ang nakaraan kung papaano ang lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay binigyan ng kautusan ng Diyos upang ang lahi ni Abraham, ni Isaac at Jacob ay magiging bayan ng Diyos. Bilang bayan ng Diyos ay pangako ng Diyos sa kanila ng buong lupain ng Kanaan ay mapasa kanila. Yan po tinatawag na land of promise. At sa pagtawag kay Abraham, sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 8, at napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula noon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kalunuran ang Bethel at nasa silanganan ng Hai. At siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon at si Abram ay naglalakbay na nagtuloy sa dakong timugan. So, mula kay Abraham, ang unang pagkatawag ng Diyos at ipinangako ng Diyos ang lupain ng Kanaan na kung saan naroon naman ang bundok sa silanganan ng Bethel at nagtayo roon ng tulda at dambana si Abraham at sinamba ang Diyos.
sa bundok ng Bethel. At gayon din naman, mga minamahal, ito ang sinabi ng Panginoon, Jesucristo sa babae. Dahil sabi ng babae sa kanya, bakit kayo mga Hudyo ay sinabi ninyo na sa bundok ng Jerusalem ay sambahin ang Diyos. Ngunit kaming mga taga Samaria ay dito sa bundok ng Samaria kami nagsisamba sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi na sa particular na physical na dako o bundok na katulad halimbawa kay Abraham sa bundok ng Bethel siya nagtayo ng dambana at doon siya nagsasamba sa Diyos. Pagdating naman sa mga Israelita ay sa bundok ng Jerusalem. Sila ay nagsisamba kung saan nandoon ang kanilang templo. At gayon din naman ang mga Samaritana ay nagpatuloy sa kanilang pagsamba sa bundok ng Samaria. So bakit sinabi ni Jesus na hindi na sa bundok na ito o alinmang dako? Kahit doon sa Old Testament times, sa bundok ng Bethel, bundok ng Sinai, bundok ng Jerusalem, bundok ng Samaria, bakit sinabi niya sa babaeng Samaritana na dumarating na ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi na ninyo sasambahin ang Diyos Ama? Ito, mga minamahal, ay binigyan din ng linaw ni Jesucristo kung bakit. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 23. Sabi ni Jesus, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sabi niya doon sa babaeng Samaritana. Dahil sabi ng babaeng Samaritana, sa bundok ng Samaria sila nagsisamba sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na magiging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa pangaral ng Panginoong Jesucristo, nang kausap niya ang babaeng Samaritana, ay sinabi niya na hindi na sa mga bundok ng Bethel, bundok ng Sinai, bundok ng Jerusalem, o bundok man ng Samaria, sasambahin ang Diyos. Kung hindi dumarating na ang oras na hindi na siya dapat sambahin sa mga lugar ng Bethel, ng Sinai, ng Jerusalem, o ng Samaria. Dahil
ang Diyos Ama ay sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Ang sabi sa 23 at 24, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na magiging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, mga minamahal, ang misyon ng Panginoon Kristo ay maghanap siya ng tunay na mananamba sa Diyos. Hinahanap ni Kristo ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay kailangang sambahin niya ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na sa dako ng mga bundok ng Bethel, ng Sinai, ng Jerusalem, at ng Samaria. May karagdagang paliwanag po rito. Ang pangangaral ni Apostol San Pablo na maging patotoo sa sinasabi ni Hesus Kristo na hindi na sa Jerusalem o sa mga kabundukan sambahin ang Ama. Sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 30 ay pinatotohanan ito ni Apostol San Pablo ang sinabi ng Panginoong Kristo tungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos. Galacia Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 30. Ito po ang ating mababasa. Galacia 4, 24 hanggang 30. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito ay si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae
at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi na tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. So dito mga minamahal, ang ebanghelyo na ipinapangaral ng Panginoong Kristo na hindi na dapat sambahin sa kabundukan ng Sinai o ng Jerusalem o kahit saang dako pa man, kundi sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang pangaral ni Kristo. Nasabi ni Apostol San Pablo, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsisitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Dahil habang nangaral, mga minamahal, ang Panginoon Kristo, nakausap nga niya ang babaeng makasalanan na Samaritana, na siyang simbolo ng pagkaalipin ng buong Israel sa kasalanan at sa maling aral. Na kahit na nga ang lahi ni Agar ng kanyang anak si Ismael sa bundok ng Sinai na siyang Arabia at ang bundok ng Jerusalem sa lahi ni Isaac at Jacob na siyang Israel. Ang bundok ng Arabia na Mount Sinai at bundok ng Jerusalem na siyang Israel ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. Dahil sila ay nanatili sa Old Covenant. Na kahit nga na ang mga lahi ni Ismael na siyang mga Muslim, hawak nila ang aklat ng Quran, at ang lahi naman na Isaac at Jacob na siyang Jerusalem sa Israel, na hawak naman nila ang Old Covenant, the Old Testament. Ang dalawang lahi na ito na mula sa lahi ni Abraham, anak ni Abraham, si Ismael, na pinagmula ng mga Muslim na siyang may aklat ng Quran, at ang lahi ni Isaac at Jacob na siyang Israel na may aklat ng Old Testament Bible. Bagamat hawak nila ang mga aklat, sila po ay nasa pagkaalipin ng lumang tipan na kung saan nandoon pa ang hidwaan ng buong angkan ni Ismael, ni Isaac, ni Jacob. Kaya nga, ang sabi ni Apostol San Pablo, ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. So may bagong Jerusalem, mga minamahal. Ito ang spiritual Jerusalem sa langit, mga minamahal. Hindi na ang Jerusalem at Sinai sa pisikal na Arabia dyan sa Middle East. Hindi na po dapat mananambahan sa kabundukan ng Mount Sinai, Arabia, at Jerusalem sa Israel. Kundi ang tunay na mananamba ay sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga,
Sabi ng Panginoon Kristo, sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At pinatunayan naman ito ni San Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, ang ating panambahan ngayon, mga minamahal, tayong mga Kristiyano na nagtiwala sa pangalan ni Jesucristo ay malaya tayo. Huwag na raw tayong magpakaalipin sa doktrina ng Quran at ng Old Testament. Dahil may bagong pangaral ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga, ang ating pinag-aralan ay ang New Testament. Ang Old Testament at ang Quran ay referensya lamang upang malaman natin ang church history, ang kasaysayan ng panampalataya. Sinabi ito ni Apostol San Pablo sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4, na sinasabi, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang ating pag-asa, mga minamahal, ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pangako sa atin na kung tayo sumampalataya sa kanyang pangalan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag na tayong magpaalipin sa mga alituntunin ng Old Testament at ng Quran, mga minamahal. Bagamat hindi natin mabasa ang salitang Quran sa Roma Kapitulo 15, versikulo 4, ngunit ang Quran ay isang banal na aklat ng mga Muslim na ang kanilang ninuno ay si Ismael na anak ni Abraham. Sa pamagitan ng alipin na si Agar. At ang sabi ni Apostol San Pablo sa Galacia Kapitulo 4, na kung saan sila ay sumasamba sa kabundukan ng Sinai na sakop ng Arabia. Yun po ay nangahulugan ng lahi ng mga Muslim. At gayon din naman ang lahi ni Isaac at Jacob na siyang Israel sa kabundukan ng Jerusalem. Mga minamahal, na alipin ng pagkakasala dahil lahat sila, Muslim at Israelita, hindi sumasampalataya, hindi naniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ngunit tayo'y pinalaya, mga minamahal. Tayong mga hintil ay tinawag tayo upang sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo. Nasambahin natin
ang Diyos sa Espiritu. Yan din ang kaniyang pagsuporta sa pangaral ni Jesucristo. Ng tunay na mananamba ay sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Filipos Kapitulo 3, versikulo 3. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Versikulo 4, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkatiwala sa laman, ay lalo na ako, sabi ni Apostol San Pablo. So, kailangan daw na ang mananamba, tunay na mananamba, dahil sabi nga niya sa pagtutuli. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga Israelita ay mayroon silang batas. Pagdating ng batang lalaki sa ikawalong araw, kailangan sundin nila ang Old Covenant. The Covenant of Circumcision. At gayon din naman ang mga Hintil, Covenant of Uncircumcision. Na kung sumampalataya kay Jesucristo at naniwala na siya ay anak ng Diyos, ang mga uncircumcised na siya ang mga Hintil na hindi sakop ng Israel, sila rin po ay kailangang magsisamba sa Espiritu ng Diyos. Nang sabi rito, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Kaya yung mga uncircumcised at circumcised, bagamat uncircumcised or hindi pagtutuli sa laman ang mga Hintil, ay sila naman ay nagkaroon ng pagtutuli sa pamagitan ng kanilang panampalataya sa kanilang pagtutuli sa kanilang puso. Ibig sabihin, sa pamagitan ng panampalataya, mga minamahal. So, ang tunay na mananamba ay sambahin ang Espiritu ng Diyos. Filipos Kapitulo 3, versikulo 3. Hintil man na hindi tinawag ayon sa pagtutuli at Israelita man na tinawag ayon sa Covenant of Circumcision. Ngunit ang mga Hintil ay Covenant of Uncircumcision. Kasama na ang mga Muslim, mga minamahal. Dahil sa Galatia Kapitulo 4, sinabi, ang Agar na ito ay bundok ng Sinai sa Arabia at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. So, Arabia at Jerusalem sa Middle East. Sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Alipin sa pagkakasala. Alipin sa hindi pagsampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Bakit malaya? Sa versikulo 1 ng Galatia 5, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. So, anong palaya? Sa atin, mula sa pagkakasala, ay si Jesucristo na ating pinapaniwalaan na siya ay anak ng Diyos, mga minamahal. So, maswerte tayo, mga minamahal. Pinagpala tayo ng mga Hintil. Iba tayo kaysa mga Israelita at mga Muslim. Iba tayo sa kanila. Tayo ay tinawag sa magitan ng panampalataya sa pangalan ni Jesus. Kaya tayo
may karapatan upang magiging mga anak ng Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 12 na sinasabi, datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Dahil sa pangalan lamang ni Jesus ang kaligtasan. Gawa 4:12, mga minamahal. Wala nang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, mga minamahal. So, kailangan sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kapanahunan ng Israel, sa New Testament times, ang Espiritu ng Diyos ay tumahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya, ang mga apostoles, sinamba nila si Jesus sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil kilala nila ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo, mga minamahal. Kaya sa pangaral ng Panginoon Jesucristo, nang kausap niya ang babaeng Samaritana, bagamat makasalanan ang babaeng Samaritana, ngunit ginamit ni Jesus ang babaeng Samaritana upang malantad ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang simbolismo rito ay ang babaeng Samaritana. Iyan ang minimisyon ni Jesucristo. Siya ay pumarito sa sanlibutan, hindi sa mga matutuwid, kung hindi sa mga kasalanan. Kasama na ako riyan, mga minamahal. At nagpasalamat ako sa Diyos na ako'y pinalaya niya sa pagkakasala sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ako'y sumampalataya sa pangalan ni Jesus. At sinasamba ko si Jesus sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang kanyang pangalan ay tawaging Ama na walang hanggan. Sambahin si Jesus sa Espiritu at sa katotohanan dahil ang kanyang pangalan ay nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabron Jr. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay magtanong lamang po kayo. Handa po ang inyong abang lingkod na sagutin ang inyong mga katanungan sa magitan po ng pag-comment sa ating video sa YouTube at sa Facebook. Good morning. Praise God. Hallelujah. God bless us all. Amen and amen.